yanig sa common sense ng mga tao na palagi niyang tinatawag na bobo. Parang nagbalik at sumambulat sa mukha ni Atty. Gadon ang pagtawag sa mga bobong Pinoy na parang siya lang ang matalino dito sa kanyang naging pahayag. Very scandalous of a public official under the office of the President bilang Presidential Advisor for Poverty Alleviation na sinasabi niya yung mga Pilipino na nagsasabi na sila ay nakakaranas ng gutom o naghihirap sa buhay, yan ay kathang-isip at haka-haka lamang nila. Coming from a supposedly a man of heart para maintindihan at maramdaman ang kalagayan ng milyong-milyong Pilipinong nakararanas ng gutom at kahirapan sa araw-araw na buhay, ininsulto pa ni Ginoong Larry Gadon. Ginoong Larry Gadon kasi disbarred ito as a lawyer sa Supreme Court, pero kinuha ito ni Pangulong Marcos Jr. at ginawang Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Si Department of Social Welfare and Development o DSWD Rex Gatchalian ay naglabas na rin ng pahayag ukol dito. Sabi ng DSWD Chief, totoo ang kahirapan na nararanasan ng ilang nating mga kababayan. Naniniwala kami na patuloy ang laban natin sa kahirapan. Kaya nga patuloy kaming humuhubog ng mga iba't ibang mga programa para maibsan ang kahirapan ng ating taong bayan at tuluyang mawakasan. Alam namin dito sa DSWD na totoo ang kahirapan. Sabi pa ng kalihim, patunay na naghihirap pa ang mga Pilipino dahil milyon-milyong kababayan pa ang tinutulungan ng DSWD sa ilalim ng mga programa tulad ng 4Ps, AIX at iba pa. Tinawag naman na budol ng isang ekonomista ang pahayag na haka-haka lang ang kagutuman at kahirapan sa bansa. Para kay Dr. Michael Batu, hindi naman ibig sabihin na kapag pumunta ng mall ang isang tao ay hindi na ito nakararanas ng kahirapan. Hindi naman daw ibig sabihin na kapag mabigat ang daloy ng trapiko kung saan may sinasabing economic activities ay hindi na nahihirapan. Punto niya, hindi naman kasi sumasabay ang paglago ng ekonomiya sa paglago ng populasyon sa bansa. Ang talagang metric na tinitingnan natin dyan is yung, alam mo, yung self-rated poverty, yung kalidad ng trabaho, underemployment, at yung pag tinanong mo yung ating mga kababayan attorney, ito yung classic question dyan eh. Nag-improve ba yung buhay mo ngayon kumpara 2 years ago? Diba? Tatanungin mo yung mga kababayan natin, did your life improve? At maniwala po kayo, marami dyan nagsasabi, napakarami, hindi. Was worse off sila ngayon kesa 2 years ago. Ayun. Mga kababayan, yun pong mahirap kung ang na-appoint at pinagkatiwalaan ng Pangulong Marcos Jr. para asikasuhin po ang problema sa kagutuman at kahirapan ay galing po sa planetang Mars. Bakit planetang Mars? Ewan ko kung saang planeta, Mars ba, Venus, o planetang Saturn, nanggaling itong si Larry Gadon, no? Si Ginong Larry Gadon, sapagkat bulag sa katotohanan o pilit na nagbubulag-bulagan at nangiinsulto pa ng milyon-milyon na may hirap. Attorney Gadon, pwede ba tayong magsama bukas sa hapon after ng program sa Pilipinas Nating Mahal? Diyan sa may Delpan, sa Tondo, sa Baseco. Punta po tayo sa port area sa Tondo. Punta po tayo sa mga dagat-dagatan sa Nabotas, sa Malabon. At para po makita ninyo at kayo po ay maalimpungatan sa inyo pong guni-guni at malaplanetang Mars na analysis bilang Presidential Advisor for Poverty Alleviation, na totoo at dumadaloy ang realidad sa ating lipunan na mahigit po sa 3 milyong Pilipino araw-araw sa Metro Manila alone, ang sabi ng Philippine Statistics Authority, nakakaranas ng involuntary hunger. Hindi nila gusto maging gutom dahil nagda-diet sila. Walang makain dahil walang kapasidad na bumili ng pagkain at wala silang source of regular income. Pangalawa, sabi ng Philippine Statistics Authority, kinakaraang 2 linggo lang, pakibasa naman po, Attorney Gadon or Larry Gadon, hindi ka naman abogado na, sapagkat ikaw tinanggalan ng lisensya to practice law ng Supreme Court. Pakitingnan po, Ginong Larry Gadon, ang sabi ng Philippine Statistics Authority, 19% mahigit po ang incidence of involuntary hunger sa Pilipinas. In the last 2 quarters, tuloy-tuloy ito. Ibig sabihin po, mga kababayan, maraming Pilipino, kung i-convert mo yan sa 110 million population ng mga Pilipino, pamilya yun ibig sabihin po, mahigit kumulang ay 15 million Filipinos
ang nagugutom araw-araw o kulang ng pagkain. And no less than the Secretary of the Department of Social Welfare and Development, DSWD, ang nagsasabi na totoo ang laban kontra gutom at kahirapan. Kaya nga may mga poverty alleviation and social amelioration support and ayuda na nanggagaling po sa DSWD. Yan po ang problema kung sa sobrang sip-sip mo at para lamang manatili na may titulo kang sekretaryo ka ng gabinete na isa namang posisyon na hungkag at wala namang katuturan at ang para gusto mo lang may title ka, ay gagamit ka ng mga panloloko na uri po ng klase ng mga pahayag to make yourself relevant to the government of the current Marcos administration. At ang inaapakan at iniinsulto mo ay ang mga mamamayang Pilipino na siyang nagpapasahod po sa inyo, Ginoong Larigadon. Kung kayo po ay nanatili na private individual, hindi ganito kabigat ang komentaryo namin sa iyo. Sa Pilipinas nating mahal. Pero ang ultimo 5 duling ng sahod mo ay nanggagaling sa dugo at pawis ng mahihirap na pamilyang Pilipinong nakakaranas ng gutom, kawalan ng pag-asa at miserabling buhay na iniinsulto mo. At sinasabi mong haka-haka nila o guni-guni lang nila ang kanilang pagiging mahirap at ang karanasan sa gutom. Sana po ay makonsensya kayo, bukas mismo ay umalis kayo sa inyong pagiging Poverty Alleviation Secretary sapagkat nakakahiya po sa milyon-milyon na mamamayang Pilipino ang inyong sobrang sipsip sa gobyernong ito ay inaapakan mo at iniinsulto ang kanilang pagkatao at kanilang totoong kalagayan. Sana po ay hindi na maulit ang ganitong irresponsable at na very like an alien, no? Parang isang nanggaling sa planetang Mars na mga komentaryo ng isang Poverty Alleviation Secretary na pinagkatiwalaan ng Pangulo ng Bansa, subalit pang-iinsulto at walang katuturang mga pahayag ang kanyang ginagawa. Sayang po ang milyones na sahod ninyo taon-taon at sana po ay makonsensya kayo sa ginagawa ninyo. Maybe you are not feeling the brunt of hunger. Hindi ka nakakaranas ng gutom, hindi ka nakakaranas ng kawalan ng pag-asa sa buhay, pero milyon-milyon na Pilipino po ang ganyan ang kalagayan. Lalo na po sa hanay ng mga masang manggagawa, maralitang lungsod, mga magsasaka, mga katutubo, at pati na po mga manggagawang bukid, mga plantation workers, na halos po nabubuhay in less than $10 a day. No? Ibig sabihin, less than 400 or 500 pesos. Yung iba nga, less than 200 pesos ang kinikita sa isang pamilya. Paano sila hindi makakaranas ng gutom? At ito pa ang isang budol. Yung sinasabi ninyong 20 pesos per kilo ng bigas, hanggat hindi pinupunduhan ng gobyerno at pinapalakas ang mandato ng National Food Authority to intervene in the procurement of rice production and rice procurement sa mga harvest ng mga magsasakang Pilipino at nakasandig tayo sa importasyon ng bigas na kontrolado ng mga sindikato at mga rice hoarders at kartel, hindi po mangyayari ang 20 pesos na per kilo ng bigas. Attorney Ginoong Larigadon, reminder po sa inyo, nang bumaba ang Pangulong Duterte, ang bigas na pinakamahal per kilo was only 42 pesos per kilo. Pinakamataas na yung 45 pesos. Ngayon po, ang ganyang kalidad ng bigas ay halos 65 pesos per kilo. So saan po kayo nakatira kung hindi sa Mars? Kung nandito ka sa Pilipinas, bakit hindi ninyo nararanasan ang ganitong pagsirit ng presyo ng pangunahing mga pagkain at bilihin na kinukonsumo ng ordinaryong mamamayan? Yung 53 pesos, 54 pesos, yan po ay low-end quality rice. Ang high-end quality rice na karapat-dapat na kainin ng disente, nasa 60 to 65 pesos per kilo po. So saan po ang sinasabi ninyong walang kahirapang nararanasan ang mga Pilipino? At tumigit kumulang, according to the Department of Labor and Employment na data, mahigit kumulang po, may 3 milyong Pilipino ang walang trabaho. At kung idadagdag mo ang kulang sa trabaho o naghahanap pa ng trabaho, aabot po ito ng kulang-kulang sa 7 milyong Pilipino sa labor force natin. So that means, ganun po kalawak ang kakulangan sa kabuhayan, kakulangan po sa serbisyo at income ng mamamayang Pilipino. So sana po ay hindi manatili ang ganitong mga uri ng mga opisyal ng bayan na pinapasweldo ng mamamayan sa
katas ng dugo at pawis ng ordinaryong mamamayang naghihirap, kagaya po ni Ginoong Larry Gadon. Yan po ang dahilan kung bakit sinasabi ni Atty. Sal Panelo dito sa kanyang komentary, nakita natin kanina sa kanyang program, na ito po ang magiging dahilan ng ikasisira ng Pangulo ng Bansa. When the President is focused more on political bickerings, mga diskontentong pampolitika at mga bangayan, na siya rin mismo ang nagtulak nito dahil sa kanyang failure to govern and failure to lead a very crucial requirement sa good governance, which is integrity and competence, nagbabangayan ng maaga sa politika. Kung kaya niyang paglaruan ang political bickerings and conflict na ito into ma-hold niya na maging krisis pang politika ito, ibang usapin po ang dynamics ng ekonomiya. When people start to feel the seriousness of continuing incidents of hunger, poverty, and misery, and deprivation na hindi sila kinakalinga at inaakay ng gobyernong makabangon sa kahirapan, ang cycle and dynamics of economics ay mahirap po nating mapigilan ang mga yan. Kaya po kahit anong mga gimmick pampolitika ang gamitin, ayuda dito, ayuda doon, at kung ano-ano pang mga gimmick upang maibsan lamang ang galit ng sambayanang Pilipino na nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa sa kasalukuyang gobyerno, hindi po matatakpan o hindi po may pagkakaila ng anumang ayuda na nanggaling mismo sa kaban ng bayan ang paggamit ng mga panloloko at ala band-aid na uri po ng approach sa pamumulitika. Yan po ang nakita nating dahilan kung bakit ang pang-ekonomiyang kalagayan ay hindi po pwedeng ihiwalay mo sa kalagayan ng mga iskandalusong kaganapan sa pampolitika at pamumuno ng pamahalaan.